Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nanatili sa unang pwesto si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa pinakabagong survey ng Pulse Asia sa pagkapangulo. Sa kabila yan ang kontrobersya tungkol sa kanya umanong tagong yaman. Pumangalawa na si dating DILG Secretary Mar Rojas. Tabla sila ni Senadora Grace Poe. Sa pagka-vice-presidente naman, umangat si Congresswoman Leni Robredo na ngayon katabla na sa unang pwesto si Senador Bongbong Marcos. Ayon sa Pulse Asia, kalahati ng kanilang mga sinurvey ang nagsabing desidido na sila sa kanilang napiling kandidato, pero kalahati ang pwede pa rin magbago ang pasya. Nakatutok si Lay Alvis. Si Davao City Mayor Rodrigo Duterte pa rin ang nangunguna sa ABS-CBN Pre-Electoral National Survey na isinagawa ng Pulse Asia mula April 26 hanggang 29. Nanatili sa 33% ang nakuha ni Duterte. Sabi ng Pulse Asia, hindi natinag ang voter support para kay Duterte kahit na lumabas nung panahong ginawa ang survey ang alegasyon ni Senador Antonio Trillanes IV na nagkaroon si Duterte ng 2.4 billion pesos na transaksyon sa 17 bank account sa loob ng 9 na taon. Kung titignan natin yung voter support ni Mayor Duterte, hindi ito gumalaw. Mula dun sa huling survey na isinagawa, kahit na inuulan siya ng batikos. Tumaas naman si Liberal Party standard-bearer Mar Rojas na nakakuha ng 22% mula sa 20% nung nakaraang survey. Ayon sa Pulse Asia, dahil sa margin of error na 1.5%, kahati ni Rojas sa ikalawang pwesto si Senadora Grace Poe na nakakuha ng 21%, mas mababa ng 1 puntos kumpara sa nakaraang survey. Sinundan sila ni Vice President Jejo Marbinay na may 17% at Senadora Miriam Defensor Santiago na may 2%. 4% naman ang di pa alam o wala pang pasya sa ibobotong presidente. Sa pagka-vice-presidente naman, sabi ng Pulse Asia, mula sa ikalawang pwesto, katabla na ni Camarines Sur Representative Leni Robredo sa unang pwesto si Senador Bongbong Marcos. Tumaas ng 4 na puntos si Robredo na nakakuha ngayon ng 30%. 28% ang nakuha ni Marcos, mas mababa ng 3 puntos sa nakaraang survey. Nagahati naman daw sa ikalawang pwesto sina Senador Chis Escudero na nakakuha ng 18% at Senador Alan Peter Cayetano na may 15%. Sinundan sila ni na Senador Gringo Honasa na may 3% at ni Senator Antonio Trillanes IV na may 2%. Ayon sa Pulse Asia, kalahati ng mga respondents ang nagsabing desidido na sa kanilang mga napiling kandidato, habang ang kalahati pwede pa raw magbago na pa siya. Kailangan daw na isaalang-alang din ang actual voter turnout. Itong aming database sa lahat ng nagnanais bumoto, sabi nila, balak nila bumoto. Pero sa araw ng halalan mismo, nakikita naman natin, hindi talaga 100% turnout. 75% lang. Lay Alvis, Nakatutok, 24 Oras.